buddy. How you doing? Hey. It is game night. Ow, ow! Are you ready for this? I got a new laptop. Actually new. There's a cyber cafe that I've been working at, and this computer was sitting in the lost and found for the last 3 or 4 weeks. Dude, this is dark web. What's dark web? Part of the internet where no one can track you. It's all about drugs, illegal IDs, even assassination for hire. Hey, yeah, the dark net is mostly about the bad guys. Looked way too real. I think that is real. Guys, that's what they're trading. Trade what? All those videos. We have to do something, and we have to do it now. Hey everyone! Ngayon, pag-uusapan natin ng pelikulang Unfriended Dark Web. Ito ay isang horror film na lumabas noong 2018 at idinirect ni Stephen Susco. Ang kwento ay tungkol kay Matthias na ginampanan ni Colin Woodell na nakatagpo ng isang ninakaw na laptop. Kasama ang mga kaibigan niya, nagdesisyon silang tignan ito. Pero mabilis nilang nalaman na nakapasok sila sa isang delikadong sitwasyon. Ang buong pelikula ay nangyari sa loob ng computer screen, kaya sobrang modern at relatable siya. Isang malaking trend sa teknolohiya na tinalakay sa pelikulang ito ay ang dark web. Ang dark web ay parang nakatagong bahagi ng internet kung saan maraming illegal o secret na ginagawa. Sa pelikula, natuklasan ni Matthias at ng mga kaibigan niya na may access sila sa dark web mula sa laptop. Ito ay kadalasang konektado sa cybercrime at nagdadala ng mahalagang tanong tungkol sa privacy at security system. Isa pang trend na makikita sa pelikula ay ang paggamit ng cryptocurrency para sa mga illegal na aktibidad. Ang mga hacker sa kwento ay gumagamit ng Bitcoin para bayaran ang kanilang mga krimen. Ipinapakita ni dito ang totoong problema kung paano ang digital currency ay pwedeng magamit sa masamang paraan. Nakakatuwang isipin kung paano ang teknolohiya ay pwedeng maging kapaki-pakinabang at mapaganib din. Habang pinapanood natin si Matthias at ang kanyang mga kaibigan na nahuhulog sa problema, may kita rin natin ang mga seryosong banta sa internet. Isang malaking banta ay ang cybercrime syndicates. Ang mga grupong ito ay gumagamit ng advanced technology para kontrolin ng mga computer ng tao at kahit i-track ang kanilang webcams ng hindi nila alam. Ito ay nagpapaisip sa atin kung gaano tayo ka-vulnerable kapag tayo ay online. Ipinapakita ng pelikula na ang ating personal na impormasyon ay pwedeng gamitin laban sa atin. Isa pang banta na ipinapakita sa pelikula ay ang data exploitation. Sinusuri ng mga hacker ang social media profiles ng mga kaibigan upang malaman ang mga personal na detalye tungkol sa kanila. Ito ay nagpapakita kung gaano karaming impormasyon ang ibinabahagi natin online at kung paano ito pwedeng gamitin laban sa atin. Isang paalala ito na dapat tayo maging maingat tungkol sa ating mga post sa social media dahil maaari itong magkaroon ng totoong epekto. Kaya ano ang mga aral na makukuha natin sa Unfriended Dark Web? Ang una ay itinuturo nito na mahalaga ang ating digital footprints. Bawat aksyon natin online ay nag-iiwan ng bukas. Kaya dapat tayong maging maingat kung saan tayo pumapasok sa internet. Pangalawa, nagdadala ito ng tanong tungkol sa ethics sa teknolohiya. Si Matthias unang nais gamitin ang ninakaw ng laptop para gumawa ng magandang app para sa kanyang girlfriend na bingi. Pero nauwi ito sa kapahamakan at ipinapakita nito na kahit maganda ang intensyon, pwedeng magdulot ito ng masamang inaasahang resulta kapag may kinalaman ang teknolohiya. Sa huli naman ay binibigyan diin ng pelikula ang kahalagaan ng collective cybersecurity. Hindi nagtagumpay si Matthias at kanyang mga kaibigan na makipagtulungan ng maayos kapag nahaharap sila sa panganib. Kaya nauwi sila sa pagkatalo. Isang paalala ito na kailangan nating magtulungan online at maging updated tungkol sa mga potensyal na banta. Kaya naman, ang Unfriended Dark Web ay hindi lang basta horror movie, ito rin ay isang babala tungkol sa ating digital lives. Pinapaisip tayo dito kung paano naapektuhan ng teknolohiya ang ating seguridad at privacy, habang pinapatili tayong entertain gamit ang suspension plan nito.
Kaya next time na nasa online ka, tandaan mong maging ligtas at mag-isip ng 2 beses bago mag-click sa isang bagay na hindi familiar. Salamat sa panonood and ayun lang. Thank you.